Hello mga kababayan, no? Kamusta po kayo? Yan, kamusta kayo guys, no? So, ang topic po natin ay tungkol po dito kay Speaker Martin Romualdez. Siya na naman po mga kaibigan ang nahalal sa pagka-speaker, no? So, dali guys, Ay, yan. Hello! Hello po mga kababayan. Kamusta po kayo? Ito po si Admin Rich. Yan. Tayo po ay live, no? Kanina, nagla-live. Pero, grabe mga kaibigan, no? Pangit po ang signal ngayon, no? Pangit ang signal kanina. So, pangit yung ating live kanina sa Sona, no? So, marami tayong topic, mga kaibigan. Pero, ito muna, unahin po muna natin, no? Unahin po muna natin to. Itong topic natin na to. Okay. So, nasaan na ba yung aking ano? Okay. 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 Nasaan ba yan? Where is my... yun pala. Pala siya. So, tayo po ay... Yan. Mag-share muna tayo ha. Share lang tayo mga kaibigan sa ating newsfeed, no? Newsfeed. Yan. Share lang tayo sa newsfeed natin para merong makapanood. Okay. Tapos, share lang tayo sa ating group. Share lang tayo sa group natin. Share lang natin sa group natin. Okay, group natin. Share tayo sa group. Yan, sa group natin. Yan, okay. Yan. Okay na guys, no? So, na-share na natin sa mga group. Yan. So, eto nga mga kaibigan, no? Diretso na tayo. Kanina po mga guys ay nagkaroon nga po ng paghahalal ulit, no? Paghahalal ulit ng speaker, no? Speaker of the House. At yan nga mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez ay muli na naman na nanalo, no? Muli na naman po siya nanalo mga kaibigan as Speaker of the House. Sandali lang ha. Okay. So, yan nga po mga kaibigan. Panalo na naman po si Speaker. Actually, mga kaibigan, wala pong nag-challenge sa kanya eh. No? Wala pong nag-nominee, no? Nag-nominate. Walang nag-nominate ng iba. Kundi, ang pangalan lang po na na-nominate ay si Martin Romualdez, no? Speaker Martin Romualdez. So, dito po, kanina ay pinatunayan na naman po na ito pong si Speaker Martin Romualdez ay talagang maganda po ang kanyang pamumuno sa Kongreso. At ito nga po, yung overwhelming support ay isang proof na maganda po ang kanyang track record. Maganda po ang kanyang leadership bilang Speaker of the House dahil siya pa rin talaga ang gusto ng mga kongresista.
So, proven na po yung kanyang track record at ang kanyang malinaw na mandato sa susunod no na kongreso, itong 20th Congress. At siya na nga mga kaibigan, no, kitang-kita po natin na sa kabila po ng mga political noise, sa kabila po ng mga paninira at ng mga threat sa kanyang pagiging speaker ay nandyan pa rin, nakatayo pa rin si speaker at siya po ay matatag na nakafocus sa kanyang trabaho. Kung mapapansin niyo mga kaibigan, kahit nung mga kasagsagan, no, kasagsagan ng sobrang paninira sa kanya ni Sara Duterte, ay ang speaker natin mga kaibigan, very firm, no? Very firm po siya at nakafocus po siya sa kanyang trabaho at hindi po siya nagpapatinag. So, ito pong leadership niya ay nakita no, ng kanyang mga constituent. Nakita po ito ng mga kongresista. At ito po ang naging dahilan kung bakit siya pa rin talaga ang hinalal para maging Speaker of the House. Nakakuha po siya no, ng majority na boto sa mga kongresista no at konti lang po ang nag-abstain. So more than majority talaga ang bumoto sa kanya. Konti lang ang nag-abstain, no? So kitang-kita po natin mga kaibigan. Nang gulo. Ano yung nangyari? Di ba kayo? Kayo yung nagpupura sa Pangulo natin. Rally ng rally. Gusto pababain ang Pangulo natin. Hindi kayo nakikipag-cooperate. At yung tatay Sandali guys, yung nanguna para hiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sandali guys Sasabi ka na biglang natin. Aba, biglang naiingit kayo sa salamin. nag-play yung video ko dito. Wait Bakit divided ang ating bansa? Biglang nag-play yung aking video dito sa cellphone ko na to. Minsan nangyayari, nagugulat na lang ako no, habang ako ay nagla-live. Nagpi-play yung video ko sa Facebook, no? So, ayun nga mga kaibigan, sa kabila ng mga political noise, character assassination, paninira sa ating speaker, ay hindi po siya natitinag. At hindi po natitinag din ang mga kongresista para iboto siya. Dahil siya naman talaga ang nakikita nila na magaling. Hindi kayo marunong. Oh, ito na naman. Saglit. Sabi ni Baste, ngayon lang daw. Yan, pinatay ko lang muna yung ano kasi nagpi-play siya. Kaya pinatay ko na lang muna no. So ayan nga mga kaibigan no. Ito pong mga political noise, ito ninira sa kanya no ni VP Sara Duterte. Mga kaibigan, hindi po nagpatinag ang ating speaker at patuloy po siya na nagtatrabaho at gumagawa ng kanyang mga tungkulin. No? So, mga kaibigan, isa pong best example dyan mga kaibigan na gaano madami ng kanyang mga kritiko na dinidistract siya na gusto lang siyang alisin o pababain dahil sa kanilang mga personal na agenda, dahil gusto nilang ipa-impeach si PBBM at gusto nilang pumalit si VP Sara Duterte. Pero nanatili po na si Speaker Martin Romualdez ay matatag at nakuha po niya ang loob at ang suporta ng majority ng mga kongresista. Ganun naman talaga yun kapag magaling ka, kahit na ano pa ang gawin sa'yo, kapag magaling ka at nakikita na ikaw ay magaling na speaker, nagagawa lahat ng mga kailangan gawin at full support ka pa sa administrasyon, talagang ikaw pa rin ang iboboto. Kaya po nakuha ni Speaker Martin Romualdez ang boto ng majority ng mga kongresista, no? So, nakafocus po ang ating speaker sa nation building, sa pagpapaganda ng buhay ng mga Pilipino, sa pamagitan po ng pagsuporta no, sa mga LEDAC agenda, no? Mga LEDAC bills na kailangan po ng ating Pangulo. So,